Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin si BBM mga tambay sa kanya pong pahayag. Dahil daw po yung sinasabing pakikipaglaban para daw po sa dignidad ng bawat Pilipino. Ang tanong, may dignidad ka ba? Wala ka naman dignity, umano. Paano ka magkakaroon ng dignity? Unang-una, yung isang Pilipino, pinamigay mo, ni hindi mo walang pinaglaban ang ating soberenya. Di ba? Sinuko mo na nga soberenya natin sa ICC Anong dignity meron ka pa niyan? Di po ba mga kabayan? Magkakaroon ka ba ng dignidad? Dating Pangulo, ipinatapon mo, hindi mo man lang binigyan ng dignidad ang dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo, dignity. Meron bang dignity na sinasabing dignidad? Ano dignidad mo sa bansa? Ang panunungkulan mo sa bansa ay sukan-suka ang majority ng Pilipino sa ginawa mong paglilingkod sa bansa. Sa mahigit 3 taong korupsyon, pamumulitika at kahirapan, nagmamahalang bilihin, bagsak na ekonomiya, at pati ang ibang bansa pinupulaan ng iyong bansa katulad ng Korea na ayaw kang pautangin o ayaw ka ng pautangin dahil kurap ang iyong gobyerno. Nasaan ang iyong dignity? Hindi po ba mga kabayan? Pero pakinggan pa rin po natin mga kabayan. Napakasarap pong komentuhan ito. These are the many, many lessons that we must maintain always our dignity, and we must always respect the dignity of every Filipino. And not only respect the dignity of every Filipino, but we must fight for the dignity of every Filipino. Lumaban para sa dignidad ng bawat Pilipino. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng selebrasyon ng ika-108 taong kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon pa kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga aral na dapat anyang matutunan sa kanyang ama ay ang palaging pagpanig sa pambansang interes alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino. We must always remember that to provide good service, to be able to bring good service to our people, then that will need, that we must remember, we must be motivated by the lessons that he left with us. The lessons that we must exercise good judgment and always side with the national interest and the interest of Filipinos. Dagdag ng Pangulo, itinuro ng kanyang ama sa kanya ang halaga na yakapin ng hirap at mga hamon para magawa kung ano ang tama. Hinimok rin niya ang mga Pilipino na mamuhay ng naaayon sa pamantayan na iniwan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang sibil na pananagutan. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagan na maibagsak ang sinumang Pilipino ng mga nasa kapangyarihan o sinumang tao. We will not allow for any great power, any person to humiliate or to put down any Filipino. We must also always remember that we must do the right thing. That despite the difficulties, we must always find ourselves on the right side of history. Ito yung mga tambay. Ipaglalaban, fight, mga babayan, mga dignidad ng Pilipino. Ipaglalaban, mga tambay. Pero yung isang dating Pangulong Duterte, ipinatapon mo na hindi mo man lang ipinaglaban ang kanyang dignidad. Hinatid mo pa sa ICC. Ibang klase ka, Mr. President. Ano ba tinira mo ngayon? Mukha po yata, epekto po yata ito ng pulburon umano. Iba po yata ang tama ng pulburon, mga bayan. Nagsasalita mismo ang presidente na mismo siya ay kinu-question ang kanyang dignity, ang kanyang dignidad, mga kabayan. At tinatanong pa niya at inaalala pa, ano po ba ang maaalala natin sa kanyang ama? Mga kabayan, unang-una, ang maaalala po natin, katulad ng Kamano, ang unang maaalala ko po sa kanyang ama ay yung pagiging sakim sa kapangyarihan dahil po mahigit 20 taon po siyang nanungkulan. Dahil wala po yan sa termino ng isang pangulo ng bansa. Hindi po ba? Wala po. Dahil isang termino lang po ang pangulo ng bansa. Hindi po ba?
Bakit po tumagal ng ganun pong katagal ang kanyang ama? Mahigit 20 taon pagiging presidente. Yun po ang una ko natatandaan, mga katambay. Ang pagiging sakim sa kapangyarihan. Mukhang namana po yata niya ang pagiging sakim umano. Hindi po ba? Ano pa ang natatandaan ni Kamanong sa paglilingkod ng kanyang ama? History. History po, yung sinasabing martial law. Talagang katatak na po sa atin yan. History na po yan. Na napakarami pong natsugi sa martial law ng mga Pilipino. Mahigit 200,000 umano. Ayon po yan sa human rights nila, mga kabayan. Mahigit 200,000 daw ayon sa human rights nila. 200. History po yan na dapat pong tandaan at talagang ikararangal mo bilang Pilipino na meron dating Pangulo na tumagal na mahigit 20 taon sa Pilipinas. History at napakaraming natsugi nung kanyang martial law, mga kababayan. Ano pa po ang natatandaan natin, mga tambay, na history? Ill-gotten wealth. Napakarami daw pong ill-gotten wealth. Mga tagong yaman, mga hindi maipaliwanag na kayamanan. Meron pa sa labas ng bansa. Mga kababayan, history. Yan po ang mga history na dapat pong tularan ng mga Pilipino. Ang pagiging gahaman sa kapangyarihan. Mga kababayan, yan po ang dadali ng mga Pilipino kung ang history po ng kanyang ama. Magaling po ang kanyang ama, mga tambay, kahit po sa yung talagang paglilingkod, okay po ang kanyang ama. Maganda po ang unang termino ng kanyang ama, ng dating Pangulong Marcos Sr. Maganda po ang pagpapalakad, kaya lang po sumama dahil naging sakim sa kapangyarihan umano. Pero kung talagang yung unang termino niya, maganda po, marami po siyang nagawa na kapakipakinabang sa ating bansa. Pero yung pagiging sakim mo na, ibang usapan na yun kasi naging sakim ka na eh. Ayaw mo nang umalis sa kapangyarihan. Hindi po ba hanggang sa kahuli-hulihan ng termino o sinasabing paglilingkod ng kanyang ama? Ano po nangyari? Nagkaroon pa nga ng people power dahil nga ayaw nang bumaba sa pwesto. Di po ba? Kaya nagkaroon na po siya ng pagiging greedy. Ganyan din po ang gusto yatang maging history ng anak. Hindi po ba? Yung kanyang dignidad. Meron ka bang dignidad kung ikaw ay swapang at sakim sa kapangyarihan at sakim ka sa pera? Kurap ka? Ano, may dignidad ka ba niyan? Diba? Katulad ngayon, anong dignity meron ngayon ang Pangulong Marcos sa kanyang sarili dahil siya junior? Ano ang dignity niya? Dignidad para lahat ng bawat o paikipaglaban para sa dignidad ng mga Pilipino ay isusulong niya bilang Pangulo. Ang bihira, ipaglalaban mo, merong isang Pilipino, pinatapon mo. Ipinaglaban mo ba yung isang Pilipino? Samantalang meron tayong sariling soberenya. At isa pa, meron tayong judicial. Hindi mo mala ipinaglaban ang dating Pangulo para yung soberenya mo ay hindi mabastos at hindi mabatikos sa buong mundo. Na ikaw ay walang kwentang leader. May sarili kang judicial, meron kang korte, may sarili kang soberenya. Tapos sasabihin mo sa Pilipino, dignidad. Nasaan ang dignidad mo? At nasaan ang paglaban mo sa korupsyon? Sige nga. Kung yung mismo ang korupsyon ay nanggagaling sa inyo, lalabanan mo sarili mo. Unbelievable. Iba ang tama ng Pangulo, matambay. Ibang klase. Ano ang history na ibibigay mo sa Pilipinas? Ano? Meron ka bang history na iiwan sa Pilipinas? Ano kauna-unahang matatandaan sa iyo ng Pilipino? Dahil sa iyong ama, natandaan ng Pilipino, nakatatak sa puso't isip ang pagiging nagdeklara ng martial law. Tumagal na mahigit 20 taon ang kanyang panunungkulan dahil naging sakim sa kapangyarihan umano. At napakaraming ill-gotten wealth umano. Mga tagong yaman. History? Ngayon, nakatatak na po yung history ng iyong ama. Ano naman ang history ng anak? Sa darating na panahon, ano ipagmamalaki ng mga Pilipino? Dignidad? May issue ng pulburon, coke? Issue na hindi mo matuldukan dahil hirap na hirap ka magpa-hair follicle pulburon test? History. At history ng iyong panunungkulan. 3 taon mo dinala sa kahirapan ang Pilipino. At 3 taon mo mahigit dinala sa kahirapan, korupsyon ang Pilipino.
history. Hindi po ba? Yan ang dadalhin dignidad ng isang junior ng Marcos Jr. sa ating bansa. Ang kanyang dignidad, ang kanyang panunungkulan na kailangan matandaan ng Pilipino. Dahil yung turo ng kanyang ama ay natatandaan niya. Kaya dapat po tandaan natin ang iiwan naman sa atin ni BBM na matatandaan natin history niya. Mga kababayan, tandaan po natin ang mga ginawa ni PBBM. Tandaan po natin ang ginawa ni Marcos Jr., mga tambay. Ano ang ginawa sa atin na mahigit 3 taon? Mga kababayan, maganda po ba ang iiwanan dignidad ng isang Marcos Jr. sa mga Pilipino? At maganda rin po ba ang iiwan niya ekonomiya sa ating bansa? Mga kababayan, hindi po ba tayo binaon sa utang na wala po tayong nakitang progresibo at malalaking proyekto na iiwan niya? Maliban po sa napakalalaking utang ang iniwan sa kanya administrasyon na natangay lang po ng baha at naibulsa po at nailagay sa mga kani-kanilang vault ang napakalaking porsyento ng pera ng taong bayan. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, at napakarami pa nating masasabi sa dignidad. Kung dignidad o dignity ang ating pag-uusapan sa pamilya Marcos, lalo-lalo po sa junior. Napakarami pong dignidad o dignity na masasabi po natin sa kanya kung anong klase po siyang pinuno ng bansa, mga kababayan. Muli po mga tambay, yan po mga kababayan ang Pangulo dahil nga po nag-celebrate po o nagdiwang po ng kaarawan ang kanyang pinagmamalaki na history ng ating bansa. Ang dignidad, mga kababayan, at turo ng kanyang ama, mahigit 100 taon pong kaarawan, mga kababayan, ng dating Pangulong Marcos Sr. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo po mga pag-subscribe. At sa mga patuloy po nagsusubscribe pa po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you rin po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga tambay, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa dasal. Ganon din po tayo mga kabayan, magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Napaka-importante po niyan. Maraming salamat po. Bye-bye.